Sa gitna ng kaguluhan ng mundo, mga balitang nakakapanghina, mga suliraning tila walang katapusan, at mga tanong na hindi natin mahanap ang sagot. Madaling makalimutan na may Diyos na patuloy na kumikilos sa katahimikan. Ngunit ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay inaanyayahang huminto, huminga, makinig. Dahil sa bawat pintig ng ating puso, may isang paanyaya, anak, nandito ako, bumalik ka sa akin. Huwag kang mangamba, a Sunday Lenten Reflection. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Magandang araw po sa inyong lahat. Mainit-init pa mula ng ating pong tapusin din yung Synod on Synodality, kung saan ang atin pong binigyan ng pansin ay yung atin pong sama-samang paglalakbay bilang isang simbahan. Siyempre, kapag pinag-usapan po natin yung sama-sama na paglalakbay, hindi po natin pwedeng ihiwalay si Kristo. Kasama po natin na naglalakbay si Kristo, kasama natin siya sa ating mga pakikibaka sa ating buhay. At yan po yung nais nating pagnilayan sa mga araw na ito, mga araw ng linggo ng panahon ng Kwaresma na ating pong pinasisimulan ngayon dito sa Batang Meron TV, gaya po ng ating nakaugalian sa mga nakalipas ng taon. At ang nais po nating bigyan ng pansin ngayon ay yung ding aral na nais na ituro sa atin noong awit na huwag kang mangamba. Nga po ba yung siyang, kung titingnan natin, dahilan bakit hindi po tayo nangangamba? Bakit nga po ba kahit na mula nung bata tayo, hindi naman natin tiyak kung sino yung kasama natin. Sabihin, pagka meron pong ibang tao sa bahay natin, hindi rin naman po natin alam kung kaya natin yung isang dapat gawin. No? Hindi po natin alam kung gaano kaligtas doon sa isang lugar. Halimbawa, no? Di na lamang po sa tatlo na yan, nagagawa po nating subukan. Nagagawa po nating magtaya. Hindi po ba kasi may kasama tayo? Pagka po may kasama tayo, nagiging madali para sa atin na magtiwala, mas nagiging madali para sa atin na subukan yung isang bagay, mas nagiging madali para sa atin yung paniwalaan yung ating sarili na kaya natin gawin ang isang bagay dahil una at higit sa lahat, mayroon naman tayong kasama at may nagtitiwala sa atin. Yun po yung hatid ng awit sa atin, huwag kang mangamba. Di po ba, ang kasunod na kasunod nun ay, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Yung mga salitang yan, kung titingnan po natin, napaka halaga para sa atin. Gusto nating maramdaman na hindi talaga tayo nag-iisa. Alam po ninyo, ano man po yung mga pagdaanan natin sa buhay, di po ba? Pagka po merong namatayan, no? Sasabihin natin, nakikiramay. Pero gusto natin sabihin, iniwan ka na niya, pero narito pa naman ako o narito pa naman kami. Pagka po merong problema yung isang tao, may mabigat na pinagdaraanan, lagi rin natin sinasabi ganun
nandito lang ako. No? Basta kailangan mo, minsan, di po ba, I'm just a call away or a text away or a chat away. Lagi yung sinasabi natin na gusto natin talagang sabihin, hindi naman siya nag-iisa no? Na meron man siya mga gustong gawin sa buhay at meron man siya mga kinatatakutan para maisakatuparan yung mga nais siyang gawin na yon, hindi niya nagagawa, pero dahil naroon tayo, lumalakas yung kaniyang loob, no? At ganyan ang Panginoon. Ganyan ang Diyos sa ating buhay. Na kung tutusin, hindi lang naman po yun yung siyang mensahe o aral sa atin ng panahon ng Kwaresma. Yun din naman yung dahilan, di po ba? Kaya po kapag Kapaskuhan, masayang-masaya naman tayo. Bakit? Kasi yung sinasabi sa atin ng pagsilang ng anak ng Diyos. Diba? Sinasabi ay ang Diyos ay sumasa atin. No? God with us, Emmanuel. Pero ganun din at higit pang nabibigyan ng kulay at diin ang katotohanan ito ng pakikilakbay ng Diyos sa atin sa panahon ng Kwaresma. Bakit? Kasi yun pong sabihin na kasama natin ang Diyos, minsan kasi lalo pag ninilayan natin kapag panahon lang ng Pasko, no? Para bang kasama lang ba siya sa aking mga kasiyahan, sa aking kaligayahan, mga magagandang nangyayari sa akin sa buhay. Pero lalo na po sa ating mga Pilipino, maliwanag sa atin na ang Diyos ay kapiling natin maging sa ating mga paghihirap. Naroon siya. Naroon siya para dumamay, una tigit sa lahat. Naroon din siya para magpalakas ng loob at sabihin, hindi, kaya mo pa yan. Naroon din siya para magbigay pa sa atin ng lakas na sasabihin sa atin, alam ko nangihina ka, eto ang dagdag na lakas, na biyaya na nais kong ibigay sa iyo. At siguro yung pinakamahalaga sa lahat, naroon pa rin ang Panginoon para sabihin sa atin, hindi mo na ba kaya? Ako na bahala. Akin na to. No? Yung bang tipong pagka tinignan po natin, yung pangangalaga sa atin ng Panginoon, gayon na lang, di talaga tayo iniiwan. Saan man tayo magpunta. Di po ba yung nasabi sa atin ng awitin? Hindi tayo iiwan ng Panginoon. At yung katotohanan na yon, hindi lang po kapag meron tayong mga pinagdaraanan kung atin po titingnan din yung ating sarili Hindi po ba minsan sabihin natin, baka pag nalaman niya kung ano yung tunay kong pagkatao, kasi alam niyo po, di ba, may mga pagkakataon naman talaga hindi natin ipinakikilala ng lubos yung sarili natin sa pangamba na baka iwan tayo ng mga tao na gusto natin, kasama natin, mga tao na alam naman natin malaki yung paniniwala sa atin, mga tao na alam natin umahanga sa atin, mga tao na alam natin nagmamahal sa atin, pero hindi tayo tiyak kung mahalin pa rin tayo kapag nalaman nila yung ating mga kapintasan, yung mga nagawa nating kapalpakan sa buhay. No? Lahat ng yan, totoo pa rin sa Panginoon. No? Yung po bang sabihin na kayang sabihin ng Panginoon, gaano man kabigat yung iyong mga kasalanan, gaano man karami yung iyong kasalanan, gaano man yan katindi, no? Yung mga kasalanan mo, mga kapalpakan, lahat ng yan, mga pagkukulang, mga kalabisan, no? Lahat ng yan, naunawaan ko. At hindi kayang itulak ako palayo ng mga bagay na yan para lang kita iwan. Dahil kayang lunurin ng aking pagmamahal yung
mga kahinaan, yung kasalanan mo yan. No? Hindi tayo pa rin iiwan ng Panginoon. At kapag ka po naiisip natin yung mga bagay na yun, mapagtanto lang natin sa ating pagninilay, lalo po sa araw na ito, di po ba iba yung kasiyahan, iba yung pagpapasalamat, iba yung pagtitiwala ang bumubukal sa ating puso dahil sa ginagawa sa atin ng Panginoon. No? Kasi bihira ang makikita natin na ganon. No? Minsan nga po, di ba, kalulungkot man pong isipin, kahit na po sarili nating kadugo, magulang natin, kapatid, no? Pag kami nagawa tayong kapalpakan, talaga kulang na lang sabihin hindi ko anak yan, hindi ko kapatid yan, no? Hindi ko yan kasama, no? Pero ang Diyos, hindi, sasabihin niya sa atin, kasama ko yan. Mahal ko nga yan no? At yun po, no, kapag tinignan natin, yun yung higit na nagbibigay sa atin ng bigat, ng halaga. Kung kaya nga po, ang panahon ng Kwaresma ay napakahalaga sa atin. Kasi pinakikita sa atin ito kung paano ang Diyos nga, no, hindi lang tayo tanggap, kundi handa pa nga siyang magpatunay ng kasukdulan ng kaniyang pagkikisama sa atin. At sa kaniyang pagyakap sa krus ng paghihirap, sa kaniyang pakikiisa sa atin, maging sa ating kamatayan, para lamang sa ating kaligtasan at para mapatunayan ang laki ng kaniyang pag-ibig sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Kaya po, di po ba, isipin nyo na lang, magkaroon pa ba naman tayo ng ganoong Diyos? Hindi pa ba naman tayo magpasalamat sa Kanya? Hindi pa man ba tayo gumanti ng pagmamahal sa Kanya? Hindi man lang ba natin sikapin na maipadama din yung ganong pagmamahal sa kapwa? Kasi napakasaya sa kalooban na maramdaman din na may mga tao na sumisigla, no, nagiging lubhang masaya, nagkakaroon ng pag-asa sa buhay dahil naramdaman nila meron din silang kalakbay. Hindi lamang ang Panginoon, kundi ang Panginoon sa ating katauhan. O ba? Nakikilakbay ang Diyos sa atin. Kung kaya nga po, hindi po tayo dapat na mangamba. Ano man po yung pagsubok na dumating sa atin, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Ano man po yung mga kapalpakan natin sa buhay, sinasabi po sa atin ng Panginoon, sasamahan pa rin kita. No? At ano man po yung mga sabihin na po natin, mga bagay na hindi natin kayang aminin sa iba. No? Meron man tayo mga pupuntahan na sa pakiramdam natin, para bang delikado yata tayo dun . Wala tayong kakilala, hindi tayo tiyak kung magiging ligtas tayo. Kasi sabi pa rin sa atin ng Panginoon, sasamahan kita saan ka man magpunta. Kaya hindi ka naman dapat na matakot, tiwala lang. Sana po yung ating pong paglalakbay sa buhay na ito, lalo na po sa pamamagitan ng ating mga pagninilay na ito sa panahon ng Kwaresma, ay higit na magpatibay ng ating pagtitiwala sa Panginoon. Sa Panginoon na hindi nangiiwan, higit na magpalalim pa ng ating pagmamahal sa Panginoon, na yung kaniyang pakikilakbay sa atin ay hindi lamang siya hindi nang iiwan, kundi handa pang iwan ang lahat para sa atin. Ganyan po natin kasama ang Panginoon, ganyan po tayo
hindi nag-iisa dahil sa Panginoon. Si Father Jocelyn San Jose po ito, si Father Jojo mula po sa parokya ng Immaculada Concepcion ng Pandi, bahagi po ng Batang Minor TV. Isang pinagpalang unang linggo ng panahon ng Kwaresma po. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita.